patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala pa rin ng medyo mainit na panahon sa malaking bahagi nating bansa. Sa ngayon, nakaka-apekto po ito sa bahagi ng Visayas, sa Central at sa Southern Luzon. Asahan pa rin natin, malaking bahagi po na ating kapuluan ay patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Kaya manatili pong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa upang malaman nyo po kung saang lugar magkakaroon ng mga thunderstorms, mga isolated thunderstorms and rain showers. Nag-issue po tayo ng mga warning. Samantala naman, yung minomonitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na nasa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit sa gitna, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo, pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos pa hilagang kanluran at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa binabantay natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR.